Ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa layunin ng libangan. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya. Kung makakita ka ng isang agimat na tila walang may-ari, isusuot mo ba ito? Paano kung sa bawat lakas na ibinibigay nito sa iyo, may isang bagay naman na unti-unting binabawi? Ito ang kwento ng isang lalaking binaliwala ang babala ng mga matatanda at natuklasan niyang may mga agimat na hindi nawawala ang may-ari dahil sila mismo ang bumabalik upang bawiin ito. Sino ang tunay na may-ari ng agimat? Ano ang mangyayari kapag dumating na siya para bawiin ito? Simulan na ang kwento. Sa baryo namin sa paanan ng bundok, may isang matandang babala na paulit-ulit kong naririnig noong bata pa ako. Kapag may nakita kang agimat na walang may-ari, huwag na huwag mong isusuot. Noong una, akala ko isa lamang itong kwentong panakot ng mga matatanda. Pero nagbago ang lahat nang matagpuan ko ang isang lumang agimat habang pauwi ako mula sa kagubatan. Nakabaon ito sa putik. Tila ba may nagmamadaling nagtapon dito maraming taon na ang nakalipas. Isa itong bilog na palawit na may kakaibang simbolo sa gitna. Malamig ito sa kamay kahit tirik ang araw. At sa sandaling hinawakan ko ito, parang may mahinang bulong na dumaan sa hangin. Sa wakas, may nakapulot din. Akala ko guni-guni lamang yon. Hindi ko alam na sa mismong sandaling isinilid ko ang agimat sa aking bulsa. May isang bagay na nagsimulang maghanap sa akin. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong tinitigan ang agimat na nakapatong sa mesa. Habang tumatagal, mas lalo akong nahihila na isuot ito sa aking leeg. Parang may kung anong puwersang nagtutulak sa akin. At bago pa ako makapag-isip, isinuot ko ito. Sa una, walang nangyari. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, biglang lumamig ang buong kwarto at mula sa madilim na sulok ng aking silid, may narinig akong mahinang tinig. Hindi iyo yan. Napabalikwas ako sa aking kinauupuan. Mabilis kong nilingon ang sulok ng kwarto, ngunit walang tao roon. Tanging ang mahinang paggalaw lamang ng kurtina ang aking nakita kahit sarado naman ang bintana. Dahan-dahan kong hinawakan ang agimat na nakasabit sa aking leeg. Malamig pa rin ito. Ngunit ngayon ay para bang may bahagyang tibok akong nararamdaman mula rito. Parang puso. Parang buhay. Biglang tumunog ang aking cellphone. Mensaheng galing sa hindi kilalang numero. Isa lamang ang nakasulat. Ibalik mo ang hindi sa'yo. Agad akong napakunot ng noo. Hindi ko naman sinabi kahit kanino ang tungkol sa agimat. Kaya paano nila nalaman? Bago pa ako makapag-isip, muli na namang dumating ang mensahe. Bago pa siya dumating, napatingin ako sa oras. 12:00 na ng gabi. Kasabay noon ay ang 3 sunod-sunod na katok mula sa aking pintuan. Tok, tok, tok. Hindi ko ito pinansin. Ngunit makalipas ang ilang segundo, muling may kumatok. Mas malakas, mas mabagal, at tila mas galit. Tok, tok, tok. Paglapit ko sa bintana upang sumilip, wala akong nakitang tao sa labas. Ngunit may isang bagay ang nagpatigil sa aking paghinga. May mga basang bakas ng paa at papunta ang mga ito sa mismong pintuan ng aking kwarto. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang mga bakas ng paa sa labas ng bahay ay hindi papalayo. Papunta ang mga ito sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang ilaw sa labas ng pintuan. Wala akong nakitang tao. Ngunit naroon pa rin ang mga bakas ng putik sa sahig at tila may tumigil mismo sa harap ng aking kwarto. Mabilis kong isinara ang bintana at kinandado ang pintuan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin mula sa kabilang bahagi ng pinto. Biglang uminit ang agimat sa aking leeg. Kasunod noon ay isang mabilis na bulong sa aking tainga. Tumakbo ka. Kasabay noon ay ang malakas na pagkatok. Tok, tok, tok. Hindi na ito katulad ng kanina.
Parang may galit na gustong makapasok. Mabilis kong tinanggal ang agimat sa aking leeg at inilapag ito sa mesa. Agad na tumigil ang pagkatok. Tumahimik ang buong bahay. Napahinga ako ng malalim. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, muli na namang nagsimula ang katok. Mas malakas, mas mabilis, mas galit. Tok, 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 tok. At kasabay noon ay isang pause na boses mula sa labas. Isuot mo. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Muling nagsalita ang tinig. Hindi kita kukunin. Ang kukunin ko ay ang akin. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Napatingin ako sa agimat sa ibabaw ng mesa. At sa unang pagkakataon, napansin kong may nakaukit na pangalan sa likod nito. Mateo Villarreal. Hindi ko kilala ang pangalang iyon. Ngunit sigurado akong hindi akin ang agimat. Mabilis kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan ang pinakamatandang tao sa aming baryo, si Mang Isko. Pagkarinig niya sa pangalan ng agimat, ilang segundo siyang natahimik. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Ibalik mo agad yan sa lugar kung saan mo napulot. Dahil matagal nang patay si Mateo Villarreal. At bago pa ako makapagtanong, may sinabi siyang nagpahinto sa paghinga ko. At tuwing may nagsusuot ng agimat niya, kinukuha niya ang katawan ng nagsuot nito upang muli siyang makabalik. Para akong binagsakan ng mabigat na bato sa dibdib. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang katotohanang patay na ang tunay na may-ari ng agimat o ang katotohanang maaaring nasa labas lang siya ng aking pintuan. Biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Kasunod noon ay ang dahan-dahang pag-ikot ng doorknob. Click, click, click. Parang may sumusubok magbukas mula sa labas. Napaatras ako habang mahigpit na hawak ang agimat. Muli kong naalala ang sinabi ni Mang Isko. Ibalik mo agad yan sa lugar kung saan mo napulot. Hindi na ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang flashlight at agad akong lumabas ng bahay. Habang tumatakbo ako papunta sa kagubatan, pakiramdam ko ay may sumusunod sa likuran ko. Hindi ko magawang lumingon. Dahil may kutob akong ayaw kong makita kung ano ang naroon. Pagdating ko sa lugar kung saan ko natagpuan ang agimat, agad akong napahinto. May isang tao na nakatayo sa tabi ng puno. Nakatalikod siya sa akin. Suot niya ang lumang damit na tila ilang dekada nang nalibing sa lupa. Mabagal siyang humarap sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Ang kanyang mukha ay tila pinaghalo ang tao at bangkay. Maputla, may mga bahagi ng balat na tila nabubulok na. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang kanyang mga mata. Hindi ito galit, hindi ito mabangis, kundi tila isang taong may matagal niyang hinahanap. Mabagal niyang itinuro ang agimat sa aking kamay. Akin yan. Nanginginig kong inilapag ang agimat sa mismong lugar kung saan ko ito napulot. Ilang segundo ang lumipas. Walang nangyari. Pagkatapos, unti-unting yumuko ang lalaki at pinulot ang agimat. Sa sandaling maisuot niya ito sa kanyang leeg. Parang hangin na naglaho ang kanyang katawan sa dilim. Kasabay noon ay bumalik ang tunog ng mga kuliglig sa paligid. Nawala ang malamig na hangin. At sa unang pagkakataon mula nang matagpuan ko ang agimat, naramdaman kong ligtas na ako. Akala ko doon nagtatapos ang lahat. Nagkamali ako. Lumipas ang halos 2 linggo matapos ang gabing iyon. Unti-unti kong nakalimutan ang nangyari. Wala nang mga katok sa hating gabi. Wala nang mga mensaheng galing sa hindi kilalang numero. Wala na rin ang pakiramdam na may nakatingin sa akin sa tuwing ako ay mag-isa. Akala ko tuluyan nang natapos ang bangungot. Hanggang isang umaga, may dumating na balita sa aming baryo. May isang binata mula sa karatig na sityo ang nawawala matapos umanong magpunta sa kagubatan upang mangahoy. 3 araw siyang hinanap ng kanyang pamilya. Ngunit walang kahit anong bakas ang kanilang nakita. Hanggang sa matagpuan siya ng mga tanod. Mag-isa siyang nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno
Tahimik, hindi nagsasalita, hindi gumagalaw, at mahigpit ang hawak niya sa isang lumang agimat. Ayon sa mga nakakita sa kanya, paulit-ulit lamang niyang sinasabi ang iisang pangungusap. May lalaking naghahanap ng katawan, at galit siya kapag hinahawakan ang gamit niya. Nang marinig ko yon, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ko na kailangang itanong kung anong agimat ang hawak ng binata. Alam ko na agad ang sagot. Kinagabihan. Hindi ako mapakali. At habang nakatingin ako sa bintana ng aking kwarto, may napansin akong isang taong nakatayo sa malayo. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya umaalis. At kahit madilim ang paligid, kitang-kita ko ang kumikislap na bagay sa kanyang leeg. Isang agimat. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papunta sa direksyon ng kagubatan. At bago siya tuluyang mawala sa dilim, parang may mahinang tinig na dinala ng hangin, na ibalik mo ang akin. Ngayon, maghihintay ulit ako. Kaya kung sakaling may makita kang lumang agimat na tila walang may-ari, huwag mo itong pulutin at lalong huwag mong isusuot. Dahil may mga bagay na hindi nawawala ang tunay na may-ari. At kapag dumating ang araw na hanapin nila ito, sisiguraduhin nilang maibabalik ito sa kanila. Kahit kailangan pa nilang kumuha ng bagong katawan para magawa iyon. Wawas. At dito na nagwawakas ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod na kwento ng kababalaghan. Hanggang sa muli.